si San Pedro dahil siya ang ating executive minister na pinili, ina-appoint ng Panginoong Jesucristo, unang-una. At si San Pablo, of course, kasama niya doon sa misyon nila sa Rome. Hindi lang mababasa letra por letra na nakapunta ng Roma si Pedro, pero may mga pagpahiwatig. Halimbawa, sa sulat niya mismo, ni Pedro, nang sinabi niya, kung hindi ako nagkakamali, unang Pedro 5:13 ba? O hanapin lang niyo kung baka nagkakamali ako, baka nakalimutan ko, yung sinabi ni Pedro nang sinulat niya ang librong iyon na ginamit niya ang salitang nandoon siya, here at Rome. Yung sulat niya sa unang Pedro o ikalawang Pedro ba, sinabi niya, nang sinulat niya iyan, may nasabi siyang, the church here at Babylon. Yung Babylon na tinukoy, Babylonia sa bagong tipan ang tinukoy ang Rome dahil naging pagan place ito, no? Iba kasi yung Babylon sa Old Testament, iba din ang Babylonia na dinukoy sa bagong tipan. Now, sinabi ni Pedro sa sulat niya, sa unang Pedro, kung hindi ako nagkakamali, no? Unang Pedro 5:13 ba, kung hindi ako nakalimot. Sinabi niya sa sulat niya, the church here at Babylon. The word here, ang salitang nandito, o sa Bisaya pa, ania, ibig sabihin nandoon siya sa pagsulat. So kung hanapin niyo sa Biblia, ang ebidensya na nakapunta ba ng Roma si Pedro, hindi mabasa letra por letra, pero may pinahiwatig o implied nang sinulat niya ang unang Pedro, nasabi niya ang mga salitang, the church here at Babylon, o the church here at Rome. Especially kung ang Biblia na babasahin o gamitin natin ay yung The Living Bible. Sa The Living Bible, yung Babylon, diniretso ang pagkasalin sa Rome. Okay, the church here at Rome. Okay. Kahit na walang talatang pagpahiwatig na nakapunta ng Roma si Pedro, pero tanggap naman ang tradisyon. Tanggap naman ang church history. May mga reference tayong nagpapatunay, no? At huwag isipin yung pag-iisip na katulad sa ating mga kapatid na hindi Katoliko na Bible lang, no? Dahil hindi nasulat lahat sa Bible. Kaya nga sinabi, no, sa Job 8:8, sa saling Living Bible pa rin, na read the history books, plural. Read the history books and see. So, bakit plural? No? History books. Samantalang sa ibang salin, hindi naman history ang ginamit na term o salita. Pero kung unawain, ganoon pa rin. Dahil lang ibig sabihin kasi sa talata, kung ang ating gustong gawin yung pagbigay patunay sa ating paniwala, kung totoo ba ito, ang history ay ang isa sa gawin nating basihan kung totoo ba, no? Halimbawa, kung tukuyin natin kung kailan at saan nagsimula ang ating paniniwala o ang ating samahan, di ba? So tingnan natin sa history. Yung halimbawa pa rin tungkol sa buhay sa ating bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal, hindi ito mahanap sa Biblia dahil hindi na ito isulat sa Biblia. Saan natin mababasa ito? Sa ibang libro na naghahayag ng mga kaganapan sa nakaraan, yung history. Di ba? So, sa history, may mga referensya tayong kaklaro, ano ba yun sa Tagalog? Naglilinaw sa
personal presence ni Peter sa Rome. Mga kapatid at mga magulang, alam ba ninyo? Baka hindi nyo alam. Marami ng mga protestante na noon hindi sila naniniwala nito. Pero ngayon naniniwala na sila. Yung karamihan nila mga scholar pa, no? Mga Protestant scholar na ngayon nag-agree na sila. Noon, ang dahilan daw hindi sila nag-agree, hindi sila naniniwala na nakapunta ng Roma si Pedro dahil lang daw sa bias na emosyon. Yun kasi kapag iba ang ating grupo, iba ang ating samahan, iba ang ating religion, may ma-develop kasing bias sa ating damdamin. Kaya nga, sa aking reflection, talagang may evil, may kasamaan sa yung tinatawag nating division. Yung hindi tayo nagkakaisa, paiba-iba ang ating mga samahan, may ma-develop o may lalago na emosyon natin na hindi maganda. Yung bad emotion natin, na yung bias. Kapag mag-dialogue na tayo, mag-usap na tayo sa ating paniniwala, kung hindi tayo pareho ng paniniwala, talagang ma-develop, no? Lalago ang emosyon natin, yung tinatawag nating bad emotion, yung biases, no? So, kaya nga, kapag mag-post ako sa social media, sa Facebook, sa mga depensa natin sa paniwalang Katoliko, yung mag-react ng hindi maganda, yung hindi Katoliko, di ba? Kasi yung mga Katoliko, hindi sila mag-react ng hindi maganda dahil Katoliko din sila. Pero yung hindi Katoliko, talagang aangal yun. Mag-react sila ng hindi maganda dahil kung hindi sila mag-react, ibig sabihin tama ang ating sinabi. Tama ang Katoliko. So, pabulaanan naman nila na sila ang tama. Kaya patunayan naman nila na tayong nagkakamali, sila ang tama. Yun ang evil sa division. Yun ang hindi maganda sa hindi pagkakaisa sa paniniwala. Dahil kung iisa lang ating paniniwala, yun naman ang sinabi ni Apostol Pablo, talagang yun lang ang ipagtanggol natin. Pero kung iba ang ating paniwala, natural na siguro natin na ipagtanggol naman natin ang sa ating sarili. So yun, no? Kaya nga, very particular ako sa pagkakaisa. Ganun naman ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Biblia. Nang sinabi niya sa Ama, Ama, maging isa sana sila tulad sa ating pagkakaisa. So, importante sa ating paniniwala ang pagkakaisa. Pero sad to say, sa ating panahon ngayon, parang indifferent sila. Parang walang paki sila sa hindi pagkakaisa ng Kristyanismo. Okay lang sa kanila na paiba-iba ang pinaniniwalaan nilang universal pastor o yung pope or executive. Klaro naman sa Biblia kung sino ang pinili ng Panginoong Jesucristo nang paakyat na siya ng langit. Di ba? Nang sinabi pa niya, yung hayag siya na magtatag siya ng kaharian o simbahan o iglesia, nilinaw naman niya, pinahiwatig naman niya na si Pedro. Sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkatiwalaan niya sa susi ng kaharian ng langit. Na alam naman natin sa background nito, kung bigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng mga susi ng kaharian ng langit, ibig sabihin, ikaw ang second in command to the king. May halimbawa tayo nito, may pattern tayo nito sa mga Hudyo noon, sa kaharian ni David o sa kaharian sa matandang tipan, yung king, may right hand siya, may viceroy siya, na yon ang kaniyang right hand. Yung baga, kung tawagin natin sa description, prime minister, no? Kung babasahin natin ng Isaiah chapter 22 verse 21 to 22, yung hari na kung hindi ako nakalimot sa panahong iyon na tinukoy, si King Hezekiah, kung hindi ako nagkakamali, may holder of the key siya sa kaharian, binigyan ng susi na yung si Shebna. At si Shebna ay isang wicked, hindi mabuting leader. Ito ang nagpapatunay naman na hindi pala lahat na maging leader talagang mabubuti. Meron palang maging leader na hindi mabubuti. Ito ang halimbawa sa yung mga atake ng
ibang sekta, ibang relihiyon sa atin na bakit daw maniniwala tayo sa office o tungkulin ng Pope na sa history may mga bad popes naman. Di ba? May mga bad popes. Ang ating sagot naman, hindi patunay na kapag mayroong bad popes, hindi na legitimate yung kaharian o yung established organization or kingdom. Dahil kung halimbawa yung kasalanan ni David, hindi iyon nakapa-invalidate na hindi totoo o ang kaniyang kaharian. No? Malinaw naman na ang Diyos ang naghirang sa kanya na maging hari, na, di ba? Maging king. Pero nagkasala pa rin si David. Di ba? Si Solomon. No? Alam niyo kung ano mga kasalanan ni Solomon. Pero mga legitimate nakaupong hari sila. Di ba? Ganoon naman sa ating bansang Pilipinas. Hindi naman siguro masabi nating mabubuti lahat ang ating mga naging presidente, naging governor, naging mayor. May mga hindi naman maganda na ginagawa nila, pero hindi natin masabing invalid ang kanilang posisyon o authority dahil hirang kasi sila ng bayan, no, sa eleksyon. So valid ang kanilang office, ang kanilang tungkulin, pero may nagawa silang hindi maganda. Ganon din, no? Hindi mag-invalidate, no? Hindi yung tinawag nating, hindi natin masabing hindi totoo ang Roman Catholic Church na tatag ni Kristo nang dahil lang sa mga hindi magandang imahe na ipinakita ng mga leader nito. Di ba? Isang halimbawa nito, yung ginawa ni Apostol Judas. No, yung ginawa ni Apostol Judas, alam ba ninyo? May kasalanan si Judas. May hindi siya nagawang maganda, pero sabihin ba natin na hindi totoo, hindi tunay na iglesia ang samahan o grupo na kanyang sinamahan na sinimula ni Kristo? Hindi iyon totoo. Bogos iyon. Hindi ito tunay na relihiyon. Hindi ito tunay na samahan dahil nagkasala siya. Na si Kristo naman ang nagpipili sa kanya na maging kabilang sa mga apostol. No, ang kasalanan, ang mali ni Judas ay hindi patunay na hindi totoo ang samahan na kanyang sinamahan. So, ganun din kung may mga bad popes tayo in history, pero ang liit lang nila. Mas marami yung mabubuting mga popes ikumpara sa mga masasamang popes in history. So, yun, mga kapatid at mga magulang. No? Now, itong si Pedro kasi ang pinahiwatig ni Kristo ang uupong executive o pope o yung tinatawag nating representative of Jesus Christ. Lahat namang mga apostol, mga representative of Jesus Christ. No? Dahil sabi ni Kristo sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, sinabi ni Kristo na pinadala ako ng Ama, ako din magpapadala sa inyo. No? Si Kristo ang pinadala na messenger of God. At yung mga apostol naman, si Kristo na ang nag-authorize o nagpadala. Okay. Now, ibig sabihin, mga messengers din, mga representatives of Christ din, ang mga apostol, pero may isang representative na yung sinabi nating chief, may chief. Yung talagang personal representative ni Jesus Christ. Dahil katulad sa ating Supreme Court, lahat ng mga justice ay mga justice kasama ng Chief Justice. Pero bakit may executive pa? Yung chief. No? Lahat mga justices yung nakaupo doon sa Supreme Court natin. No? Mga leader natin sa ating batas. No? Okay? Mataas na tungkulin yung justice ka. Pero meron pa ring head, meron pa ring Chief Justice. O yun. Ibig sabihin, lahat ng mga apostol, representatives of Christ. Okay? Mga sugo ni Kristo. No? Juan 20:19 hanggang 23. Pero si Pedro ang chief. Siya ang executive. Ibig sabihin, siya ang unang executive minister na pinahiwatig ni Kristo na kanyang ina-appoint o pinili.
Pero yung mga kapatid nating INC ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, hindi ba ninyo naisip kung bakit si Felix Manalo ang unang leader o executive nila? Ito ang linaw na hindi ito ang totoong Iglesia ni Cristo. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo sa Biblia, ang linaw naman na si Pedro ang unang ginawang executive niya. Saan ito mababasa? Mateo 16:19. Pedro, ibigay ko sa inyo abagasusi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Saan ba ito natin makikita? Yung magdesisyon ang po para sa lahat ng iglesia, sa lahat ng, yung sa mga council natin. Di ba? Halimbawa, yung Council of Jerusalem, unang council ng iglesia. Di ba? Si Pedro ang nagsasalita ng dogmatic statement matapos yung mataas na debate. Di ba? Si Pedro ang naghahayag ng official statement, dogmatic statement. At may sinabi naman, pagkatapos niyang magsasalita sa desisyon ng Council of Jerusalem, no? Pagkatapos niyang magsasalita, syempre, to respect the office of the bishop there, doon sa Jerusalem. Ang bishop kasi doon sa Jerusalem, sa panahon niya, ay si James, si Santiago, kaya magsasalita din siya. Pero si Pedro ang Chief Justice, siya ang leader, siya ang executive, dahil siya ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Alam naman natin na sa history, sa mga Hudyo, yung binigyan ng susi, siya ang vice. Kumbaga siya ang vice governor. Kung ang leader, tawagin natin governor. Siya ang vice mayor. Kumbaga ang leader, tawagin natin mayor. Di ba? Si Kristo kasi ang hari, siya kasi ang king, at yung right hand niya, ang yung representative niya, yung vice niya, yung bigyan ng susi. Ito ang hindi tinuro ng mga protestante. Dahil kapag ituturo naman nila ito, hindi nila mahadlangan ang pagiging magpa-convert sa Roman Catholicism. Dahil Roman Catholic religion lang kasi ang nagtuturo na sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang unang executive. Kung si Pedro ang unang executive, hindi kayo mag-disagree, maniwala kayo sa sinabi ko, so ibig sabihin, mag-Katoliko kayo. Dahil nasa Katoliko ang representative of Jesus Christ dito sa mundo. Ang linaw, Mateo 16:19. At yung paakyat na si Kristo ng langit, ito, sinabi din ito sa aking kaibigang pare, no? Hindi ko lang papangalanan, no? Dahil topic niya, paksa niya ito sa kanyang palatuntunan kahapon na narinig ko sa radio, no? Nang kinu-quote niya, yung paakyat na si Kristo ng langit, sinabihan niya si Pedro, Pedro, pakhanin mo ang aking mga tupa. Ito ang very, very proof, mga kapatid at mga magulang. Ito ang nagpapatunay na tama ang Katoliko. Sa lahat ng relihiyon, Katoliko lang. Roman Catholic lang ang nagtuturo nito. Nang sinabi ni Kristo nang paakyat na siya ng langit, sinabihan niya si Pedro, Pedro, pakhanin mo ang aking mga tupa. Anong ibig sabihin nito? No? Kahit na hindi mababasa letra por letra ang salitang representative, pero ito ang kahulugan. Ito ang ibig sabihin ni Jesus Christ na si Pedro ang ginawang personal representative ni Jesus Christ. Now, kung babasahin natin ang Juan 20:19 hanggang 23, lahat ng mga apostol representative of Jesus Christ. Pero si Pedro ang ginawang personal representative of Jesus Christ. Yung visible head ng ang makitang mamumuno sa iglesia ng si Kristo nandoon sa langit. Ang linaw, Pedro, pakhanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, hindi equal ang authority ni Pedro ikumpara sa ibang mga apostol. Ibig sabihin, may hierarchy. Dahil si Pedro lang ang sinabihan.
Alam naman ni Kristo na nandun lahat ang mga apostol. Pero bakit si Pedro lang ang sinabihan niya sa mga salitang ito? Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ano sa palagay nyo? Bakit hindi natin naisip? Nandun lahat ang mga apostol nang paakyat na si Kristo ng langit. Pero bakit si Pedro directly ang sinabihan ng Panginoon na, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa? Ginawa si Pedro ang universal pastor. Kailangan kasi meron kasing makikitang o visible pastor na makikita. Dahil ang Diyos, kung nandun siya sa langit, hindi makikita ang kanyang pagkapastor. Di ba? Dahil nandun siya sa langit. At kung ang Diyos na sa langit siya, talagang kahit na sa Old Testament, magpipili siya ng tao na gawing makikitang leader, makikitang supremo dito sa lupa. Halimbawa, sa panahon ni Moises, ginawa siyang parang Diyos sa harap ni Paraon. Exodus City 1, di ba? Yung mga propeta ginawang spokesman ng Diyos. Di ba? So, sa New Covenant naman, sa New Testament, ang linaw naman, no? Nang paakyat na si Kristo ng langit, si Pedro ang pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos. Yung sinabi niya kay Pedro, Pedro, pakanin mo aking mga tupa. Ang pagkapastor ni Pedro na inaatas ni Kristo sa kanya universal. Dahil ang mga tupa ni Kristo universal lahat kasi. Di ba? Kung ikumpara natin ang pagkapastor ng ating obispo, halimbawa, the most reverend si Pedro Caermare, pastor lang siya sa Diocese of Dipolo. Di ba? At ang ibang mga obispo naman, pastor lang sila sa kanilang mga lugar. Di ba? Pero si Pedro, ang pagkapastor niya na inaatas ni Kristo sa kanya, yung lahat ng mga tupa niya. Ibig sabihin, universal. So, malawak ang scope sa pagkapastor ni Pedro. Dahil yung mga tupa ni Kristo, lahat kasi. Ibig sabihin, yung lahat ng mga district ministers, yung tinatawag natin mga bishops, o yung district, ano ba yun sa ibang term? Okay, pasensya, hirapan ako sa mga terminologies, no? Pero mga kapatid at mga magulang, gusto ko pa sanang itutuloy ito. Pero wala na tayong oras, okay? Hintayin niyo sa susunod na linggo, ating dagdagan pa ito, no? Parang lalaki ang kaalaman natin sa paniwalang Katoliko. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.